Bago ang NBA trade deadline last February taong kasalukuyan mga kaibigan ay tuluyan nang ang i-trade ng Golden State Warriors si Jonathan Kuminga papuntang Atlanta Hawks, at damay pa si Buddy Hield kapalit kay Kristaps Porzingis. Noong una ay maraming fans ang nagsasabing nagpapatawa daw ang GSW sa trade na ito, talo daw sila kasi bata pa si Kuminga na marami ang naniniwalang mai-improve pa niya ang kanyang laro sa paparating. Tinawanan ng mga fans ang pagkuha ng Warriors kay Kristaps Porzingis at sinasabing talo daw sila sa trade kasi injury-prone si KP, habang si JK ay pinaniniwalaan ng marami na mag-i-improve pa ang laro dahil nasa batang edad pa. Sinasabing magaling naman nga daw si Kuminga, si Steve Kerr lang daw yung problema dahil hindi gaanong binibigyan ng minuto si JK. Well, ngayon napatunayan ng marami na mukhang tama si Kerr, kasi paano mo ba naman pagkakatiwalaan ang ganitong laro? Viral ngayon ang pagkakalat ni Jonathan Kuminga sa laban kontra Boston Celtics, kung saan 3 points lang ang kanyang naitala, puro sablay ang kanyang mga tira. Yung 3 points niya ay nanggaling sa free throw, may 4 siyang free throw at naimintis pa yung isa. Paano pagkakatiwalaan ng ganitong laro? Parang binigay mo na lang sa kalaban ang panalo kung bibigyan mo ito ng mataas na minuto. Ito yung tipo ng manlalaro na umaangat lang ang pangalan kapag swerte, patay sindi ang performance, kaya trade yung solusyon. Noon walang naniniwala kay Kristaps Porzingis sa Warriors, pero lumalabas na mali ng akala ang maraming fans dahil maingay si Porzingis ngayon sa Golden State Warriors. Maliban kay De Santos, isa si KP sa dahilan kaya nakakalusot pa rin sila ng mga panalo kahit palaging hindi kumpleto. Nasa laban ng Warriors vs Wizards ay binuhat ni Porzingis ang GSW sa panalo na nagtala ng 28 points, 8 rebounds, pamukol rin ng 5 threes. Maaasahan na player si KP, itinuturing na core siya ng Dubs, at kahit saang kupunan man siya mapunta ay ituturing siyang core. Mag-ingat lang sa injury, lahat naman dapat na mag-ingat, walang player ang pinipili pasukin ng injury. Ngayon dahil sa magandang ipinapakita ni Kristaps Porzingis sa Warriors ay kumbinsido ang lahat na GSW ang panalo sa trade. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kay Kuminga sa Hawks ngayon at kay Porzingis sa GSW? Mag-comment lang po. Samantala hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik sa lineup ng Warriors itong si Steph Curry, dahilan kaya bagsak sila ngayon sa pang-10 pwesto sa Western Conference. Pero may good news kasi, sa panalo ng Warriors sa game versus Wizards ay secure na sila sa play-in. Ibig sabihin may chance pa talaga silang makapasok ng playoffs ngayong season. Ang napakagandang balita pa mga kaibigan ay aasahan na natin ang pagbabalik ng GOAT shooter within this week. Ayon sa report, sa sunod na laban nila kontra Denver Nuggets ay out si Steph at hindi sasama sa teritoryo ng Nuggets. Mananatili daw siya sa Bay Area para ipagpatuloy ang mabigat na workout para sa paghahanda sa pagbabalik. Aasahan po natin na maglalaro na si Steph Curry vs Spurs sa April 2 Philippine Time o sa April 3 kontra Cleveland Cavaliers. Masyadong mabigat ang huling 8 laban na natitira sa Warriors, kaya kailangan nila ang greatest shooter para manalo. Seryosong bumalik si Steph, kaya abangan po natin ang kanyang balik. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol sa nalalapit na pagbabalik ng 3-point king? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.